Ano ba ang neuropathy? Ito ay galing sa salitang neuron o nerve at pathos o sakit. Tinatawag din po itong peripheral neuropathy. Kaya tinawag po na peripheral o around ay dahil sa hindi kasama rito ang brain at spinal cord. Ang brain at spinal cord po ang tinatawag na central nervous system. Ang peripheral nervous system po ang lahat ng nerves sa ating katawan bukod sa brain at spinal cord. Ang ibig sabihin naman po ng polyneuropathy ay maraming nerves po ang involved. Napagpapalit-palit ang terms na neuropathy, peripheral neuropathy, at polyneuropathy pero iisa lang po ang ibig sabihin. Maski sino po ay maaaring maapektuhan ng neuropathy, anumang edad, kasarian o lahi. Common po ito sa mga sakit na karaniwang lumalabas kapag tayo ay nagkakaedad. Kaya't kapag nagkakaedad, mas madalas pagkaroon at maramdaman ang neuropathy, lalo na sa mga edad 45 pataas. Bago po tayo magpatuloy, pag-usapan po muna natin ang structure ng nerve. Ang cell ng nerve ay tinatawag na neuron. Narito naman po ang parts ng neuron. Ang cell body po ang main part o sentro ng neuron. Ito naman po ang axon. Ang axon naman po ang nagdadala ng signal papunta sa katabing nerve. Ito naman po ang dendrite. Ang dendrite po ang tumatanggap ng signal mula sa katabing nerve. Motor. Ito po yung mga nerve na nagdadala ng mensahe para sa paggalaw ng muscles ng katawan. Sensory. Ito po yung nerves na responsable kaya nakakaramdam tayo ng pamamanhid, kirot, pamumulikat. Ito rin po ang nerves na responsable kaya alam natin ang posisyon ng ating katawan maski tayo ay nakapikit. Autonomic. Ito po ang mga nerves na responsable sa iba pang functions ng ating katawan tulad ng pagpapawis, panunaw o digestion, blood pressure, paghinga at pagtibok ng puso, paglalaway, pag-ihi at sexual response. Alin man po sa mga functions na ito, motor, sensory at autonomic, ay maaaring maapektuhan ng peripheral neuropathy. Ano po ba yung mga sensory symptoms ng peripheral neuropathy? 1. Pamumulikat. Nangyayari po ito kapag ang may problema ay ang mga nerves na nagdadala ng signal papunta sa brain. Pamamanhid. Nangyayari po ito kapag hindi masend sa brain ang sensory function. Imbalance. Katulad ng nasabi ko po kanina, dapat maski nakapikit ay alam natin ang posisyon ng ating kamay at paa. Myelin naman po ang tawag sa balot ng axon. Paano po ba nagkakaroon ng neuropathy? Una, kapag nagkaroon ng problema sa myelin, it's either madali silang mag-deteriorate o hindi sila nabubuo ng tama. Naapektuhan yung pag-transmit ng signal ng axon. 2. Axonal degeneration. Maagang tumatanda o nagde-degenerate yung axon, yung tagadala ng signal. Kadalasan, ito yung problema kapag nakakaranas ng pamumulikat at pain sa binti at paa. Gaano kabilis ba ma-develop yung neuropathy? Depende po. Kung related po sa injury o trauma, mas mabilis ma-develop. Kung yan naman po ay may kaugnayan sa exposure sa toxic chemicals o organic disease tulad ng diabetes, maaaring matagal bago ma-develop ang neuropathy. Bago po natin pag-usapan ang tungkol sa mga sintomas ng neuropathy, alamin po muna natin ang iba't ibang uri ng nerve. Depende po yan sa function ng nerve. Kapag nagkaroon po ng damage sa nerves na responsable dito, nagkakaroon po ng problema sa balanse at nagiging clumsy. Pain. Kapag may damage po ang nerves, maaaring makaranas ng pain maski na wala namang sugat, bali, infection, o anumang iba pang dahilan para makaranas ng kirot sa partikular na bahagi ng katawan.
Ano naman po ang motor symptoms ng peripheral neuropathy? 1. Muscle weakness and paralysis. Karaniwan, apektado po ang muscle sa binti at braso. Muscle atrophy. Lumiliit po ang muscles. Karaniwang apektado po ang mga muscle sa kamay, paa at lower legs. Involuntary muscle movement. Hindi mapigilan o walang kontrol na paggalaw ng muscles. Nagiging hyperactive ang muscles. Dumako naman po tayo sa autonomic symptoms ng neuropathy. Blood pressure changes. Ito po yung nararanasan na biglang pagbaba ng blood pressure pagkahilo at pagbilis ng tibok ng puso kapag biglang tumayo. Sobrang pagpapawis, maski malamig o hindi pinapawisan, maski na mainit. Under normal circumstances, ang pagpapawis ay paraan ng katawan natin para maka-adapt sa temperatura ng paligid at init na dulot ng paggalaw ng katawan. 3. Bowel and bladder problems, constipation o madalas na pagdudumi o hindi makontrol ang pag-ihi. Problema sa sexual arousal and response. At iba pang mga sintomas katulad ng pagbabago sa kulay ng balat, pagbabago sa pupil na nagiging sanhi ng panlalabo ng paningin. Ang pupil po ay yung maliit na bilog sa gitna ng ating mata na lumiliit at lumalaki para makapagbigay ng focus at maging malinaw ang ating paningin. Ano po ba ang mga sakit na nagko-cause ng peripheral neuropathy? Type 2 diabetes. Kapag pirming mataas ang blood sugar, maaaring ma-damage po ang peripheral nerves. Kulang sa B-complex vitamins at nutrients. Ito po yung B1 o thiamine, B6 o pyridoxine, B9 o folate at vitamin B12 o cobalamin. Ang kakulangan sa copper at vitamin E ay maaari rin pong magdulot ng neuropathy. Sobrang pag-inom ng alak. Ang alcohol po ang isa sa mga chemicals na maaaring magdulot ng neuropathy. Bukod dito, ang sobrang pag-inom ay nagiging dahilan para hindi ma-absorb ng ating bituka ang B-complex vitamins na importante sa nerve function. Autoimmune disease. Inaatake po ng sariling antibodies ang cells ng katawan. Lupus at rheumatoid arthritis ang ilan po sa mga halimbawa. Mga gamot at toxins. May mga gamot po sa cancer na maaaring maging sanhi ng neuropathy. Ganon din po ang ilang antibiotics at gamot sa gout. Exposure din sa heavy metals. Examples ng heavy metals ay lead, copper, mercury, zinc, cadmium, iron, chromium at manganese. Tumor, malignant at di malignant. Dahil sa paglaki ng tumor, ito ay maaaring umipit sa nerves. Infectious disease. Pinaka-common ay herpes zoster o yung chicken pox na bumalik. Trauma, surgery. Dahil maaaring maputol ang nerve. Ang dalawang ito ay maaari ring maging sanhi para mabanat o ma-stretch ang nerve at ma-damage ito. Ketong o leprosy. Dahil nadadamage din ang nerves, nakakaranas sila ng pamamanhid. Mga sakit sa ugat na nagdudulot ng pagsikip nito. Isa rin po riyan ang diabetes. Idiopathic o walang makitang dahilan ang pagkakaroon ng neuropathy. Paano nalalaman kung may neuropathy? Base po sa mga sintomas at medical history. Ang pasyente ba ay diabetic? Gaano katagal na? 2. Siyempre nariyan po ang physical examination at neurologic examination ng inyong doktor. Laboratory at diagnostic examination para malaman na rin ang dahilan ng pagkakaroon ng neuropathy. Tulad ng blood test para malaman kung may autoimmune disease. Electromyogram, tinitignan at ini-evaluate ang daloy ng kuryente sa muscle. Meron na rin pong tinatawag na nerve ultrasound, nerve biopsy, at MRI. Gamutan. Depende po sa dahilan kung bakit nagkaroon ng neuropathy at sa kung anong paraan ng gamutan ang gusto ng pasyente.
pwede ang iniinom na gamot. Yan po ang mga pain relievers at B-complex vitamins. Surgery, pinuputol na lang po yung mga natrap na nerves at yung mga nerves na nagmalfunction. Physical therapy para maibsan ang pain o kirot at mag-improve yung balance sa mga nawala nito. Iba pang paraan ng gamutan tulad ng acupuncture at transcutaneous nerve stimulation. Paano natin mababawasan ang risk na magkaroon tayo ng neuropathy? Pag-usapan po natin ang prevention. Well-balanced diet, ang kakulangan sa B-complex vitamins, lalo na sa B12, ay maaaring magdulot ng neuropathy. On the other hand, ang sobrang B6 vitamins ay maaaring magdulot din ng neuropathy, kaya dapat ay balanse lang. Mag-exercise, maging physically active at i-maintain ang tamang timbang. Nakakatulong din ang mga ito para mabawasan ang tsansang magkaroon ng type 2 diabetes na siya ring sanhi ng pagkakaroon ng neuropathy. Iwasan ang pag-inom ng alak ng sobra. Ang alcohol mismo ay toxic sa nerves at tulad ng nasabi natin kanina, kapag laging umiinom ng alak, hindi na-absorb ng ating katawan ng B-complex vitamins. Iwasan po natin ang ma-expose sa mga poison at heavy metals. Ulitin ko lang po, ito yung lead, copper, mercury, zinc, cadmium, iron, chromium, at manganese. Gaano katagal ba itong neuropathy? Depende po sa naging cause nito. Mabilis pong bumalik sa normal kung vitamin deficiency lang ang problema. Pero kung ang sanhi ay ibang mga sakit tulad ng diabetes, lupus, etc., maaring magtagal po ito. Depende rin kung nakokontrol ba ang mga sakit na ito. Sa mga kababaihan, ang neuropathy ay karaniwan during pregnancy and delivery. Common po ang carpal tunnel syndrome at Bell's palsy during pregnancy. Magkakaroon po tayo ng separate na topic tungkol sa mga ito. During normal delivery, ang posisyon po ay nakatihaya at nakapatong ang mga binti sa tinatawag na stirrup. Maaari pong maipit yung tinatawag na peroneal nerve na maaaring magdulot ng pamimitig ng binti hanggang paa. During menopause, mataas din po ang tsansang magkaroon ng neuropathy dahil sa pagbaba ng hormone levels. Makakatulong ang hormonal replacement therapy, pain relievers, physical therapy, exercise at pagiging physically active at lifestyle modification. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Doc Rico de Guzman. Ating tandaan, ating pangalagaan, ating kalusugan.